Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol sa naging ganap ni Kim Chiu sa Tanduay Thanksgiving. Daming ganap ni Kimi, kaliwat kanan, pati ako nalulula talaga. And syempre tungkol dito sa naging lakad ni Paolo na nauna pala siya na umalis. Ito po ay nung fun run. Pero bago po natin yan talakayin at pag-usapan sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita at chika na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang ilang komento ng ating mga taga-subaybay hinggil sa nagdaan nating update. So mula po dito kay Garchelab, hello Gandara, good day. Long time now again comment. Siguro ngayon lang nakapag-comment. Medyo busy lang Gandara kasi pinagbawalan muna ako ng doktor na magpuyat or panay-panay CP. Kasi I have some problem kasi laging nasakit ulo ko. By the way Gandara, walang balita na ipapartner ang Kim Pao sa ibang actors. Kaya ang alam ko, Kim Pao, or ang pagkakaalala ko, Kim Pao muna at hindi pwede buwagin kasi dami pang naka-line up na projects sa kanila. At this year ay para talaga sa Kim Pao, not only this year, also next year coming, next coming years. At sa mga bashers naman Gandara, wala akong pakialam sa kanila. Kung anong ini-issue or kung anong issue ini-issue nila kay Queen Kimi at Paolo, basta mainggit sila hanggang ma-stroke sila. Kasi kahit anong gawin nila, Kim Pao is Kim Pao. Kahit anong paninira nila kay Kimi, Kimi is Kimi. At wala na silang magagawa doon. Kaya binibless si Kimi at Paugi, kasi super generous at napaka down to earth nilang tao at bagay na bagay silang dalawa. Ito yung couple tandem na maganda ang sinimulang story nila since 2011 until now. At sa coming year to come, maganda na lang ang mga bashers kasi gugulatin sila ng Kim Pao. Thank you Gandara, God bless at always keep safe. I love watching and listening to your vlog. Napakaganda at napakalinaw mo magsalita. Nakakawala din ng pagod dito sa Kuwait. Uy, nasa Kuwait pala madam. Naku na paano kayo? Bakit lagi sumasakit yung ulo nyo? Garchelab. Anyway, pagaling po kayo ha? Para lagi kayong updated. Kasi kapag lagi kayong pagbabawalan mag-CP, pag parating sumasakit kayo at hindi pa gumagaling, mahuhuli kayo. But anyway, ayun nga, ang maganda dito sa nabasa ko sa inyo is wala talagang ganyang balita. At yan lagi naman yung sinasabi ko. Yung mga chika lang naman na, ay si Kimi, mayroong project sa GMA, collaboration, ipapartner sa iba. Wala pong balita mula sa mga legit sources, legit na tagapagbalita. Puro galing lang sa chismis vloggers, mga chismos at marites na vloggers and bashers na pinaniniwalaan naman. Hindi ko maintindihan din ng ilan sa ating mga kakampi kung bakit naniniwala sila sa sinabi lang ng basher. Bakit hindi mag-antay ng legit na balita? Samantala, ayon naman po dito kay Ma'am Carmelita Banak, maganda rin gabi. Hello Miss Gandara, hindi dapat i-partner si Kimi kay Ruro kasi sobrang in-demand ni Kimi. Kung mangulimlim ang career ng iba, huwag nilang gamitin si Kimi. Hindi talaga madam kasi wala po talagang legit sources yung chika na yan. Nananatili na hearsay lamang po yan. Kaya wag pong mangamba. At hindi rin naman talaga papayag po ang si Kim Chiu mismo, 'di ba?
Naalala ko nga dati, si Ken Chan, taga GMA yun ha, di ba nung siya po ay mag-guest sa Showtime before, sinabi niya ang gusto niya makapartner, makatrabaho ay si Kim Chiu. Pero napagbigyan pa, di ba hindi? Matunog po ang pangalan ni Ken Chan noon, nung hindi pa nagkaroon siya ng issue. Ang tunog ng pangalan niya, daming yung project sunod-sunod sa GMA, pero never napagbigyan, di ba? So, tingin nyo, ngayon, mapagbibigyan, lalo na't napaka-in-demand ni Kim with Paolo. Samantala, ayon naman kay Mang Walhati Tinidero, bakit wala naman silang kasagutan? Baka wala na naman silang kasagutan sa tanong ni MJ na katotohanan. Na, andito na tayo ng mundo. Sagutin ng oo, hindi. Naglindol na nga tayo, baka deny pa rin. Ako hindi maka-ekonin pero gusto ko siya sa paninindigan, hindi iniiwan sa ere si Janine. Inamin niya ang relasyon kay Janine. Yun ang tunay na lalaki, pinagsisigawan ang mahal niya. Grabe naman kayo makapag-compare. Unang-una magkaiba yung dalawa. And sila po kasi mapubliko talaga. Ma-public. We know naman, Paolo, simula pa lang nung una na hindi talaga ma-public. So, doon pa lang hindi na dapat i-compare. 'Di ba? And nagkakaproblema lang naman Mang Walhati kapag masyadong demanding ang mga fans. Malinaw naman po sa kanilang mga kilos at galaw. Kung aamin man sila in God's perfect timing siguro, may mga reasons na hindi natin alam. Hindi katulad nila Ekonin, nor ng Ekonin, na tahimik naman pat walang kasinong project na, or walang project talaga sa ngayon. Kaya pwede silang mag-ingay, pwede silang ganto. Ang Kimpaw, sunod-sunod kasi. Sunod-sunod yung projects nila na maaring kung magsalita sila, makagawa na naman ng issue si Kim. Tuwing may project pa naman si Kim, ginagawa ng issue. Naku, kawawa si Kim Chiu. Baka baliktarin pa na siya ang cheater. May mabigat na reasons yan for sure kung bakit hindi pa umaamin sila. What if ang mabigat na reason pala ni Paolo Avellino is gusto niyang protektahan ang image ni Kim Chiu. Tapos dahil tayo ay demand, tayo ang maglalagay po kay Kim Chiu sa alanganin, sa pangbabatikos sa mga tao and all. So sayang yung effort ni Paolo dahil masyado tayong makulit, dahil masyado tayong hindi makapag-antay. 'Di ba? Gusto nyo ba yon na masira si Kimi? Gusto nyo ba na pagbintangan pa si Kim Chiu? Anuhin na naman ng publiko, pagtulungan na naman, gawa ng issue and all? Ako hindi ko yung gusto mangyari. Kaya naniniwala lang ako. So ano man po ang mabigat na reasons kung bakit hindi pa nagsasalita. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa pag-alis. Yung pag-alis ni Kim Chiu dito sa fun run nung nakaraan. So, nagmamadali daw po dito si Kimi para nga po sa kanyang event for Tanduay Thanksgiving sa Iloilo. So, nung nakaraan pala yung lakad niya, sa Tanduay pala talaga siya for rehearsal, ganon. Okay. Yun naisip. Sabi nga dito, nagmadali si Kim at ang road manager niya kasi may flight sila kahapon going to Iloilo for Tanduay Thanksgiving. Huwag kang Inday. Kasi merong nangi-issue kay Kim Chiu. But anyway, usap-usapan nga na wala na si Paolo Avellino dito. Nauna nang umalis si Paolo, kaya si Kimi lang yung nakita natin dito sa video, si Kim lang yung umalis. Ayan, nauna na raw pong umuwi si Paolo Avellino. Pero malungkot yung iba, bakit to pinabayaan na naman, o nauna na naman si Paolo, bakit di magkasama. Pero may nabasa tayo na kung saan ay meron daw inutos si Kim kay Paolo, kaya nauna tong umuwi, siguro may pinakuha bilang preparations sa Tanduay Thanksgiving. Ewan ko kung totoo, pero ano man ang reason kung bakit nauna si Pao, siguro puyat, plus magkaiba naman sila ng lakad hindi naman kailangan si Paolo sa Tanduay Thanksgiving, kasi syempre po yun ni Kim Chiu, spotlight yon ni Kimi, 'di ba?
Kaya siguro nauna na rin si Pauline. No issue naman po roon. Malamang ibinili naman po ni Paulo si Kim Chiu sa mga kasama po nito. So, wag po kayong mag-alala at magtampururot dyan, okay? Wag niyong laging hinahanapan ng mali si Paulo kahit wala naman talagang mali. Anyway, nga dito lang muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po ulit tayo sa mga susunod natin, chikas. Maraming po salamat.